Hi guys, Rhyme Hoops, nagbabalik, Kuya Rhyme. So ngayong araw guys, wala tayong training ngayon kasi maraming ginagawa ngayon si Kuya Rhyme, busy. So marami tayong piniprint ngayon ng mga t-shirt. Yun ngayong araw guys, may ipapakita ko sa inyo na yung sublimation jersey, yung nauuso ngayon. Ipapakita ko kung paano yung proseso ng paggawa nito para at least may idea kayo guys sa mga sinusuot nating jersey sa mga liga. So kung paano yung proseso ng paggawa nila sa mga jersey. So kahit sinusuot natin sila sa mga liga, at least alam natin kung paano yung ginagawa. So kung gaano kahirap, kung gaano kadali. So ayun ang ipapakita natin ngayon guys. So tara, umpisa natin guys. Guys, dito tayo sa PC. So ayan, ganyan ang proseso ng paggawa ng sublimation jersey. Kailangan i-layout nyo muna ng high quality, pinakamagandang resolution yung layout nyo para mas maganda yung output ng print dun sa t-shirt. Mas buhay yung kulay pag sa sublimation. So ayan, i-layout nyo muna, then ayan, layout nyo muna, ayan, then pagka print yan, diretso yan sa printer, sa Vista printer natin. Ayun yung printer natin guys. Ayun yung printer natin. Pagka send nyo sa printer, galing pagkatapos mag layout, pagka send nyo sa print, ito na siya guys. Ayan, lumalabas siya sa printer yung layout na ginawa nyo, tapos ipiprint nyo gamit yung sublimation paper at sublimation ink. Yan, ito desktop printer na to guys. Tinanggal ko na yung takip, improvise na kasi to eh. So kapag mga digital printing kasi kailangan medyo mateki ka eh. Mateki ka, kailangan lahat ng pag-aayos medyo marunong ka rin. So ako tinanggal ko na ibabaw para kapag nagka-problema, madali na lang buksan, madali ko siyang maayos. So proceed tayo sa pagpiprint guys, kung paano matatransfer sa t-shirt o sa fabric yung sublimation ink na pinrint natin sa sublimation paper. So ito guys, 100% polyester tong tela na to. So yun lang yung tela na advisable sa sublimation print. Kailangan 100% polyester siya. So maraming klase yung polyester guys, like Polydex, dry fit, spandex. Yun lang yung advisable sa sublimation print. Kasi yung sublimation print guys, ayan, special ink siya. Meron sublimation ink yung ginagamit dito. Transferable ink siya. So yung print na yan, matatransfer siya dito sa tela, sa t-shirt. So ganun yung paggawa ng mga jersey guys. So ito ngayon kasi t-shirt yung ginagawa natin. So white lang siya. So sa susunod nating upload, ipapakita ko sa inyo yung paano gawin yung full sublimation, yung mga jersey, yung mga sando, yung sublimation jersey. So ngayon yung plain t-shirt lang ipapakita ko sa inyo ngayon. So para may idea lang kayo kung paano ginagawa yung mga jersey, yung mga nauuso ngayon na sublimation jersey. So ito, parehas lang ang proseso nito guys. Kaso ito
gawa na nabibili na lang siya sa mga like Divisoria, mga ganun, sa mga supplier. So ito buo na. Yung full sublimation jersey naman guys, ano siya, piniprint muna yun sa large format, then i-heat press saka tatayin. So papakita ko rin sa inyo guys, abangan nyo lang yung upload natin doon, para kahit naglalaro tayo ng basketball, nagpapagawa tayo ng mga jersey, at least may idea tayo kung paano ginagawa yung mga sinusuot natin jersey. So tara guys, papakita ko sa inyo. So ito guys, heat press. Meron pang mas malaki dito, yun yung ginagamit sa mga full sublimation jersey. Sa mga full sublimation, mas malaki yun. 100 cm ata yun, 100 cm by 100 cm ata yung sukat nun. Pero ito, sakto lang to sa mga t-shirt, sa mga kagaya ng ganito. Pero may mas malaki pa dito. Yun nga yung ginagamit sa mga full sublimation. So, ito guys, gawin na natin yung ano. Pinapantay lang natin. Then yung print na to guys, itong sublimation paper saka sublimation ink, yan, matatransfer yung print niya na yan dun sa tela. So hindi na siya, mahirap na siyang burahin, mas matibay siya kaysa sa kahit na anong print. So ganito lang eh. Yan, lulutuin siya ng 35 seconds sa 210 degrees Fahrenheit. So iba-iba guys yung init ng press sa klase ng heat press saka sa brand. So yung sa akin 210 degrees Fahrenheit by 35 seconds. Lulutuin yung sublimation ink dun para matransfer sa tela. So ganun lang sa malaking printer, sa malaking sublimation guys, ganun din ang proseso, iba-iba lang yung time tsaka yung temperature. So at least may idea kayo kung paano nagagawa yung mga jersey. So ayan guys, lumabo na siya guys, na-transfer na siya dun sa tela. Ito na siya guys, yan. Diba? Napakamahulay. So ayun guys, ganun lang yun guys. So ito, nagawa tayo ulit bago. 37 pieces kasi ito guys. Kaya iyan na natin. Abangan nyo rin guys yung traditional na jersey printing, yung classic jersey printing. Ipapakita ko rin sa inyo yun kung paano ginagawa yung traditional na jersey printing, yung classic. Yun yung ginagamitan ng mga rubberized, yung unang proseso ng paggawa ng jersey natin. So ngayon kasi medyo nag-innovate na yung technology, kaya mas pinadali na yung paggawa ng jersey. Medyo nagmahal nga lang, pero mas gumanda. Pero okay pa rin naman yung rubberized, depende sa pangangailangan ng kliyente, kung ano yung mas gusto nila. So yun, abangan nyo rin yun guys, yung papakita ko rin sa inyo kung paano ginagawa yung mga jersey printing using rubberized, yung traditional na paggawa ng jersey. Ito nga pala yung guys, sublimation ink na ginagamit. So special ink siya. Hindi siya yung katulad ng ink na ginagamit sa mga printer.
sa pag-print ng mga papel. So ito special ink to guys, pang sublimation lang talaga to, pang heat transfer na ink to. So may mga special ink kasi guys, mga pigment ink, dye ink. Usually ginagamit sa mga documents printing yung dye ink. So sa jersey naman guys, ito naman yung ginagamit. Sa mga jersey naman guys, ito naman yung ginagamit, rubberized. So ito yung traditional na paggawa ng jersey dati, yung rubberized ink. So medyo maproseso nga lang paggawa nito, medyo matagal. Kaya nag-innovate na yung ano natin ngayon, na mas pinadali yung paggawa ng mga jersey. Medyo nagmahal pero mas naging mas madali siya. So ito guys, ulit. Ayan. Piniprint siya sa itong papel na to guys, hindi to basta-basta papel. Special paper dito para sa mga sublimation. Hindi ito yung mga ordinary na bond paper. Meron kasi itong coating sa ibabaw na para hindi siya ganong i-absorb ng papel yung ink. Kaya parang nakapatong lang ink dito sa ibabaw. Kaya special paper to. Tatawag nito sublimation paper. So ito yung ginagamit sa mga sublimation. Meron din ito yung mas malaki, yun yung ginagamit naman yung sa full sublimation. So yung sa atin lang A3 kasi lang tayo, desktop printer gamit natin. So ayan. Tapos ayan, sublimation ink, ta-transfer dun sa tela. Yun na yung magiging kabuuan ng t-shirt mo. So ayan, pag na-paste mo na, napantay mo na maigi, so dahan-dahan lang baba naman. Ayan, lulutuin na siya dyan guys. Mas maganda tong proseso ng paggawa ng jersey ngayon guys, kasi hindi ka na kailangan magbilad sa araw. Hindi mo na kailangan magantay ng ilang araw bago matuyo yung pintura dun sa damit. So ito depende sa dami ng papagawa ng kliyente mo. Minsan sa maghapon pwede mo na makuha to. So ayan guys, lumabo na siya. So yung ink na transfer na dito sa tela. Ayan o. Diba? Ayan guys, transfer na yung ink dito sa tela. So shoutout ka pala dito sa nagpagawa nito, yung Aim High Volleyball Camp. So shoutout sa iyo Kuya June, Coach Team, saka si Coach June. Sila yung nito guys, sila yung mga coach nito. Sila yung nagpagawa nito, bali regular client ko nitong mga to. So sa mga gustong matuto rin mag-volleyball,
Yun, message nyo si Coach June. So pwede ilalagay ko na lang yung Facebook niya dito sa comment section dito sa video na to. Pwede nyo silang i-message guys kung sa mga gustong matuto rin mag-volleyball. Yung may mga kapatid kayo na nagba-volleyball, yun. Pwede nyo paturuan kila Coach June. So marami na si Kuya June na na turuan niya na yung iba naglaro na sa mga UAAP. Yung iba mga professional na nasa Philippine Volleyball League sa So kontakin niyo na lang sila guys sa gusto lang magpa-train sa volleyball. So shoutout pala kay Ronnie Balyada. Yan. Kababata ko yan, si Ronnie Balyada, number 1 supporter natin yan. So nagre-request siya, tagal na, nag-shoutout, nakakalimutan ko lagi. Kay Arlo Pabello rin pala ng Bacolod Chicken Barbecue House ng Polo Bay siya. So shoutout sa'yo bro. Ayan na-shoutout na kita. Kay Wenfred Hidranan din pala. Yung katrabaho ko din dati sa Bacolod. So shoutout sa'yo Wenfred. Ito guys yung harap nila. Yan. Ito yung logo nila sa harap. Aim High Volleyball. Yan. Ni Coach June Balkin.
So ayun guys, natapos na natin lahat i-print yung sublimation t-shirt ng volleyball team ng Aim High Volleyball Camp. So salamat guys, ito na, i-deliver na lang to guys. At ayun guys, pawis na pawis tayo. So guys, salamat sa panonood nyo. At stay tuned lang kayo sa mga susunod nating video, yung mga training sa basketball. So naisingit lang natin tong paggawa ng jersey, yung sublimation, kasi nauuso to ngayon sa mga sports league, yung ganitong jersey. So salamat guys sa panonood, at subscribe lang kayo sa aming channel at click nyo yung notification bell para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong upload na video, at especially pa sa mga basketball training. So salamat guys, panonood nyo. Ingat kayo palagi. See you on my next video. God bless.